ninanakawan ng sariling pamilya, habang ang lalaking nagbuwis ng buhay para sa kanya ay nabubulok sa selda. Dito sa Marangyang kondo, nagpapakasasa ang tiyahin niyang Linta. Habang sa malamig na rehas, duguan ang kamay ng kanyang tagapagligtas. Utang na loob mo sa akin ang buhay mo, amihan. Bulyaw ng matanda. Kinaladkad niya palabas ang mga maleta nito. Wala ng utang na loob, wala ng piring. Mula ngayon, ako ang batas na dudurog sa inyo. Ngunit huli na ba? Para iligtas ang kaisa-isang lalaking minahal niya? Akalain mo nga naman, nakatira ka sa ganitong kagarbong kondo. Pinag-aral kita hanggang maging sikat na abogado. Tapos ang ibibigay mo lang sa aking allowance ay ganito kalit. Wala ka talagang utang na loob, amihan. Ang matalim na boses ni Tita Flora ay tila punyal na humiwa sa tahimik at malamig na hangin ng sala. Nakatayo ang matanda sa gitna ng mamahaling alpombra. Ang isang kamay ay mahigpit na nakahawak sa makapal na sobrang naglalaman ng pinaghirapang sweldo ni amihan. Habang ang kabilang kamay ay nakapamewang, ang kanyang mukha ay nakangiwi sa pandidiri. Tila ba ang perang hawak niya ay hindi sapat para sa kanyang mga luho. Sa kabilang dako ng silid, nakaluhod si amihan sa sahig. Tahimik at maingat niyang tinitiklop ang mga bagong dry clean na mamahaling damit ng kanyang tiyahin. Ang kanyang mga daliri na buong araw na nagbuklat ng mga mabibigat na dokumento sa korte ay namamanhid sa pagod. Ngunit mas matindi ang pamamanhid ng kanyang dibdib. Habang pinapakinis niya ang gusot sa sutlang blusa ng matanda, naramdaman niya ang unti-unting panisikip ng kanyang lalamunan. Ibinaba niya ang kanyang tingin. Pilit itinatago ang panginginig ng kanyang mga balikat. Ang bawat salitang binitawan ni Tita Flora ay isang paalala ng kanyang walang hanggang obligasyon. Hanggang kailan niya kailangang magbayad ng utang na hindi naman niya hiningi? Hanggang kailan niya kailangang isanla ang kanyang kaluluwa para sa pamilyang walang ginawa kundi ubusin siya? Huminga ng malalim si amihan at dahan-dahang tumayo. Nilapitan niya ang maliit na altar sa gilid ng telebisyon at pinagmasdan ang nakangiting larawan ng kanyang yumaong ina. Sa likod ng kanyang profesional na anyo, ng kanyang mamahaling suit at perpektong ayos ng buhok, siya pa rin ang maliit na batang nagtitinda ng kakanin sa Quiapo. Nagmamakaawa sa tadhana na bigyan sila ng himala. Ngayon, nasa tuktok na siya ng tagumpay, ngunit pakiramdam niya ay isa siyang bilanggo sa sarili niyang palasyo. Bumukas ang pinto ng kwarto at lumabas si Yaisel, ang nakababatang kapatid ni amihan. Namumutla ang dalaga, nakabalot ng makapal na jacket kahit hindi naman malamig at umuubo ng malakas. Sa panginginig ng kanyang mga kamay, nabitawan niya ang maliit na bote ng kanyang maintenance na gamot sa baga. Bumagsak ang bote sa makintab na marmol na sahig. Gumulong ito at nagkalat ang mga puting tableta sa paanan ni Tita Flora. Napaatras ang matanda at mabilis na tinaas ang kanyang kilay. Diyos ko po, Aizel, napakapabaya mo naman. Alam mo ba kung gaano kamahal ang mga gamot na yan? Puro na lang kayo pabigat. Kung hindi dahil sa akin noong mamatay ang nanay nyo, sa kalsada kayo pinulot. Bulyaw nito, ang mga mata ay nanlilisik habang nakaduro sa nanginginig na dalaga. Hindi na nakapagpigil si amihan. Mabilis siyang humakbang at humarang sa pagitan ng kanyang tiyahin at kapatid. Tama na po, tita. Mahinahon, ngunit may diin niyang pakiusap. Ako na po ang bibili ng bago. Huwag niyo na pong sigawan si Yaisel. Nakikita niyo namang masama ang pakiramdam niya. Aba, sumasagot ka na ngayon? Pang-uuyam ni Tita Flora, sabay padabog na isinilid ang sobre ng pera sa kanyang mamahaling bag. Porket may attorney na sa pangalan mo, akala mo kung sino ka na. Tandaan mo, amihan, utang mo sa akin ang buhay mo. Kung hindi dahil sa awa ko sa inyo, matagal na kayong patay. Tuluyang tumalikod ang matanda at pabagsak na isinara ang pinto ng kanyang kwarto. Iniwan ang magkapatid sa gitna ng nakasusuyang katahimikan.
Lumuhod si amihan upang pulutin ang mga nagkalat na gamot. Nang mahawakan niya ang malamig na marmol, isang pamilyar na gunita ang biglang umatake sa kanyang isipan. Hindi ganito kalamig ang mga kamay na minsang nag-aruga sa kanya. Tila bumalik siya 12 taon na ang nakalilipas sa ilalim ng tumutulong yero sa kanilang lumang barong-barong. Naramdaman niya muli ang mainit at magaspang na palad na puno ng kalyo na dahan-dahang humaplos sa kanyang buhok. Naalala niya ang amoy ng kinakalawang na bakal, pawis at murang sabon, ang amoy ni Kael. Si Kael, ang tahimik na lalaking nagkasya sa tira-tirang kanin at tuyo. Mailaan lamang ang barya sa kanyang pag-aaral. Ang lalaking laging nakangiti habang sinasabing magiging ayos ang lahat. Ngunit ng araw na pumasa siya sa bar exam at ng araw na binawian ng buhay ang kanyang ina, bigla na lang itong naglaho na parang bula. Iniwan siya nito sa pangangalaga ng kanyang tiyahin. "Bakit mo ako iniwan, Kael?" Tanong ni amihan sa kanyang isipan habang pinipigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha. "Bakit hinayaan mo akong malunod sa utang na loob sa ibang tao? Gayong ikaw ang tanging pamilyang ginusto kong makasama." Pagsapit ng gabi, nang mabalot na ng tulog ang buong kondo, tahimik na bumangon si Tita Flora sa kanyang kama. Tiniyak muna niyang nakasara ng maigi ang kanyang pinto. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinakailalim na bahagi ng kanyang malaking cabinet. Inalis ang mga nakasalansang sapatos at hinila palabas ang isang lumang kinakalawang na lata ng biskwit. Kinuha niya ang isang maliit na susi mula sa kanyang pitaka at binuksan ang padlock ng lata. Sa loob nito ay mga nakatuping papel na naninilaw na sa luma. Tiningnan niya ang mga ito ng may pagngisi, isang nangiting puno ng kasakiman at pag-angkin. Ibinalik niya ang lata sa pinakasulok ng kabinet at tinabunan muli ng mga kahon. Walang sino man ang makakaalam. Siya lamang ang dapat makinabang sa kayamanan ng kanyang pamangkin. Kinabukasan, umalis ng maaga si amihan patungo sa law firm, habang si Tita Flora naman ay nagbihis ng maganda para sa kanyang araw-araw na sugal kasama ang mga amiga. Naiwan si Yaisel sa bahay upang magpahinga. Pagsapit ng tanghali, naramdaman ni Yaisel ang labis na ginaw dahil sa kanyang lagnat. Naisipan niyang pumasok sa kwarto ng kanyang tiyahin upang kumuha sana ng dagdag na kumot sa itaas na bahagi ng kabinet. Sa pag-abot niya sa mataas na istante, nawalan siya ng balanse at napakapit sa mga kahong nakasalansan sa ibaba. Gumuho ang patong-patong na kahon ng sapatos, kasabay ng pagbagsak ng mga ito sa sahig ay ang pagkahulog ng isang mabigat na kinakalawang na lata. Sa lakas ng pagtama nito, sa matigas na marmol, bumigay ang lumang padlock at bumukas ang takip ng lata. Nagkalat sa sahig ang 12-dosenang mga lumang sobre at papel. Napaupo si Yaisel, gulat na gulat sa mga nangyari. Akma sana niyang pupulutin ang mga ito at ibabalik sa lata nang mapansin niya ang isang pamilyar na pangalan na nakasulat sa labas ng isang sobre. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang kunin niya ang papel. Kumunot ang kanyang noo habang pilit inuunawa ang mga salitang nakatatak sa itaas na bahagi ng sobre. Hindi ito ordinaryong sulat. Ang selyo at logo na nakaimprenta sa papel ay nagdulot ng matinding kilabot sa kanyang buong pagkatao. Buong linaw na nakasulat doon ang pangalan ng nagpadala, Kael Vergara. At sa ibaba nito, ang lugar kung saan nagmula ang liham, New Bilibid Prison, Maximum Security Compound. Ang boses ni Hazel sa kabilang linya ay tila isang babala ng paparating na dilubyo. Wala sa sariling nabitawan ni amihan ang mga hawak niyang papeles sa opisina at walang pag-aalinlangang nilisan ang law firm sa gitna ng mahalagang pulong. Sa buong biyahe pa uwi, walang ibang naririnig ang dalaga kundi ang mabilis at malakas na kabog ng sarili niyang dibdib. Pagbukas niya ng pinto ng kanilang kondo, sumalubong sa kanya ang nakakapanlumong eksena. Nakaupo si Yaisel sa malamig na sahig,
Basang-basa ng luha ang pisngi habang napapaligiran ng mga naninilaw na sobre at papel. Sa gitna nila ay ang kinakalawang na lata ng biskwit na matagal nang inilihim ng kanilang tiyahin. Dahan-dahang humakbang si Amihan papalapit. Nangislap ang kanyang mga mata nang mabasa ang tatak sa itaas ng mga sobre. New Bilibid Prison. Nanginginig ang kanyang mga daliri nang damputin niya ang unang liham, ang pamilyar na kumpas ng bolpen, ang medyo magulong sulat kamay, ngunit puno ng ingat. Walang duda, kay Kael ito. Binasa niya ang nilalaman at sa bawat linyang kanyang masilayan, pakiramdam niya ay unti-unting pinupunit ang kanyang laman. Tinatanong ni Kael kung kamusta na ang ubo ni Hazel, kung nakasurvive ba ang nanay nila sa operasyon, at ang paulit-ulit niyang paalala na galingan ni Amihan sa law school. Walang bakas ng panunumbat, walang hinihinging kapalit, tanging purong pag-aalala ng isang taong nagmamahal. Ngunit ang mas nagpadurog sa puso ni Amihan ay nang makita niya ang mga nakalakip na lukot na resibo. Mga padalang pera mula sa isang anonymous na pangalan sa pamamagitan ng isang foundation. Ang mga petsa at halaga ay saktong tumutugma sa mga buwan kung kailan nag-aagaw buhay si Hazel sa ospital. Ang lalaking akala niyang tumalikod at nang iwan sa kanila noong mga panahong lugmok sila sa kahirapan ay ang mismong nagdugtong sa buhay ng kanyang kapatid mula sa loob ng malamig at madilim na selda. Bumukas ang pinto ng kondo. Pumasok si Tita Flora na may bitbit pang mga mamahaling pinamili mula sa buong araw na pagsusugal. Natigilan ng matanda nang bumulaga sa kanya ang magkapatid at ang nagkalat na mga liham. Bahagyang nanlaki ang kanyang mga mata, namutla ang kanyang mukha, ngunit mabilis niyang binawi ang kanyang reaksyon ng isang mataray na pag-irap at pamamaywang. At sino ang nagbigay sa inyo ng karapatang pakialaman? Ang mga gamit ko? Matalim na bungad ng matanda. Dahan-dahang tumayo si Amihan. Ang kalungkutan sa kanyang mga mata ay mabilis na napalitan ng isang nagbabagang puot. Ang puot ng 12 taong panlilinlang. Bakit mo itinago ito, tita? Nanginginig ang boses ni Amihan, pinipigilan ang sariling saktan ang kadugo. 12 taon. 12 taon kong inisip na tinapon niya kami, na parang basura. Bakit mo pinutol ang komunikasyon namin? Hindi nagpatinag si Tita Flora. Sa halip, tinaasan pa niya ng kilay ang pamangkin. Ipinapakita ang kanyang galing sa pagbabaluktot ng katotohanan. Aba, dapat ka pa ngang magpasalamat sa akin, Amihan. Ginawa ko yan para sa kinabukasan nyo. Gusto mo bang malaman ng buong mundo ng mga kliyente mo na ang nagpapaaral sa isang sikat at magaling na abogada ay isang hamak na mamamatay tao? Isang kriminal. Iniligtas ko ang reputasyon mo. Iniligtas? Hindi makapaniwalang naibulalas ni Amihan. O ginatasan mo siya habang nabubulok siya sa kulungan. Kinuha mo ang pera niya habang pinapaniwala mo akong ikaw ang nagpapakain sa amin. Ginamit mo ang utang na loob para gawin akong alipin mo, habang ang lalaking nagbuwis ng buhay para sa akin ay pinabayaan mong mag-isa sa impyerno. Sumusobra ka na, dinuro ni Tita Flora si Amihan. Kriminal ang lalaking yan. Pumatay siya ng tao sa proyekto ng mga Venturo. Kahit baliktarin mo ang mundo, mamatay tao siya at ako ang nag-alaga sa inyo. Wala nang nasabi ang matanda nang biglang hablutin ni Amihan ang mamahaling bag nito at buong lakas na inihagis palabas ng nakabukas na pinto ng kondo. Sa paghupa ng nag-aalab na galit ni Amihan, naiwan ang isang nakakapasong kirot sa kanyang dibdib. Bumalik siya sa pagkaluhod at yinakap ng mahigpit ang mga lumang liham. Tila ba sinusubukang yakapin ang lalaking sumulat nito. Isang mainit na luha ang kumawala mula sa kanyang mga mata. Bumagsak ito ng saktong-sakto sa bahaging may nakasulat na, "Sana masaya ka, Amihan." Kumalat ang asul na tinta sa magaspang na papel. Tila sumasabay sa tuluyang pagdurog ng kanyang puso. Paanong ang isang tahimik, mapagmahal
at mabait na welder na tulad ni Kael ay masasangkot sa pagpatay sa isang malaking proyekto ng bilyonaryong si Don Severino Venturo. Wala siyang alam na kaaway nito. May isang malaking kasinungalingan na naghihintay na mabunyag. Tumingin si Amihan kay Tita Flora. Ang kanyang mga mata ay nagtataglay na ngayon ng isang nakakapanindig balahib na kalamigan. Ipak mo ang lahat ng gamit mo at lumabas ka ng pamamahay ko ngayon din. Wala na akong tiyahin. Wala na akong utang na loob sa'yo. At kung subukan mong lumapit pa sa amin ni Wiesel, sisiguraduhin kong sa malamig na rehas din ang bagsak mo. Nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan sa labas. Walang awang hinahampas ang makapal na salamin ng bintana. Ngunit mas matindi ang bagyong namumuo sa loob ng pagkatao ni Amihan. Sa kabila ng pagmamakaawa, pag-iyak at pagmumura ng kanyang tiyahin, hindi na natinag ang dalaga. Kinuha niya ang kanyang bag at ang susi ng kanyang sasakyan. Lalabas siya sa gabing ito, susuungin ang madilim na kalsada at ang walang humpay na ulan. Dala ang nag-iisang layunin sa kanyang isipan, ang tunguhin ang malamig na rehas ng New Bilibid Prison upang bawiin ang lalaking nag-alay ng lahat para sa kanya. Ang malamig na simoy ng hangin sa loob ng New Bilibid Prison ay tila nanunuot hanggang sa buto, nagdadala ng amoy ng kalawang, lumang pawis at kawalang pag-asa. Para kay Amihan, nasanay sa mabangong amoy ng kape sa kanyang marangyang opisina at sa lamig ng aircon ng mga matataas na hukuman, ang bawat hakbang sa loob ng pasilidad ay tila pagtapak sa isang panibagong mundo na pilit itinago sa kanya. Tiniis niya ang mapanuring tingin ng mga gwardya at ang nakakapanghinang proseso ng pagkapkap. Walang natira sa pagiging sikat niyang abogada sa mga oras na ito. Siya ay isa lamang babaeng naghahanap ng mga nawawalang piraso ng kanyang buhay. Pinaupo siya sa isang maliit na cubicle sa visiting area. Sa kanyang harapan ay isang makapal at maruming salamin na naghihiwalay sa malayang mundo at sa impyernong nasa loob. Hinawakan niya ang itim na telepono. Ang kanyang mga kamay ay hindi mapigilan sa panginginig habang hinihintay ang pagbukas ng bakal na pinto sa kabilang ibayo. Nang bumukas ang pinto, tila huminto ang pag-ikot ng mundo ni Amihan. Isang lalaki ang inilabas ng gwardya. Nakasuot ito ng kupas na kahel na uniforme. Ngunit hindi ang damit ang nagpadurog sa puso ng dalaga, kundi ang taong nagsuot nito. Wala na ang matikas at masiglang Kael na kilala niya. Ang lalaking minsang bumuhat sa kanya noong nagkasakit siya sa ulan, ay ngayon ay iika-ika maglakad. Ang mga balikat ay nakukuba na tila pasa ng bigat ng buong mundo. Ang kanyang buhok ay may mga hiblana ng puti at ang kanyang muka ay hupak at maputla. Tanda ng matinding sakit sa bato na matagal nang hindi nagagamot ng tama. Nang iangat ni Kael ang kanyang paningin at makita kung sino ang nasa kabilang dako ng salamin, nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Isang matinding gulat ang dumaan sa kanyang mga mata na mabilis na palitan ng labis na hiya at takot. Umiling siya. Pilit niyang inihahakbang ang kanyang mga paa paatras upang bumalik sa madilim na pasilyo. Nagnanais na magtago sa dilim upang hindi makita ng babaeng pinakamamahal niya ang kanyang kaawa-awang kalagayan. Ngunit tila naubusan ng lakas ang kanyang mga tuhod. Mabilis na itinapat ni Amihan ang telepono sa kanyang tainga at pinalo ng kabilang kamay ang salamin. Nagmamakaawa sa pamamagitan ng kanyang lumuluhang mga mata. Nakita ni Kael ang pagtulo ng luha ng dalaga. Kaya't mabigat ang loob na humakbang siya palapit at dahan-dahang kinuha ang kabilang telepono. "Bakit ka nandito?" Ang boses ni Kael ay gasgas, paos at halos isang bulong, malayong malayo sa mainit at buong boses na nagpapatahan kay Amihan noon. Hindi siya makatingin ng diretsyo. Nakayuko lamang siya sa kanyang mga kamay na puno ng peklat at sugat. "Nakita ko ang lata, Kael." Basag ang boses na sagot ni Amihan. Ang mga luha ay walang patid na umaagos sa kanyang mga pisngi. "Nakita ko ang mga sulat, ang mga resibo ng ospital,
ang mga buwanang padala para sa gamot ni Wiesel. Alam ko na ang lahat. 12 taon. 12 taon kitang hinanap. Tapos nandito ka lang pala. Bakit mo hinayaang isipin kong iniwan mo kami? Umigting ang panga ni Kael. Pilit niyang tinigasan ang kanyang puso. Ibinabato ang mga salitang alam niyang makakasakit. Ngunit inaakala niyang magpoprotekta sa dalaga. Umalis ka na, attorney. Wala kang mapapala rito. Hindi ito ang lugar para sa isang sikat na tulad mo. Mamamatay tao ako. Kriminal ako. Baka masira pa ang reputasyon mo kapag may nakakitang kinakausap mo ang isang basurang katulad ko. Hindi ka basura. Halos isigaw ni Amihan. Ang dibdib ay naghihikaw sa sobrang sakit. Kilala kita. Ang Kael na nagpapakain sa amin. Ang Kael na nagbenta ng sarili niyang pangarap para makapag-aral ako ng abogasya. Hindi siya kayang pumatay ng tao. Sabihin mo sa akin ang totoo. Tutulungan kita. Ipagtatanggol kita. Wala nang dapat ipagtanggol, Amihan. Bulyaw ni Kael. At sa unang pagkakataon ay nag-angat siya ng tingin. Ang kanyang mga mata ay namumula at nangingilid ang luha. Tapos na ang kaso. Nakulong na ako. Ito ang bayad ko. Usapan na namin ito ng matandang Venturo. Hindi mo na dapat kalkalin pa ang nakabaon na. Natigilan si Amihan. Ang pangalang Venturo, ang bilyonaryong may-ari ng pinakamalaking real estate empire, ay nag-iwan ng isang malalim at madilim na katanungan sa kanyang isipan. Ano ang kinalaman ng isang simpleng welder sa isang makapangyarihang negosyante? Anong usapan ang tinutukoy ni Kael? Ngunit bago pa man siya makapagtanong, nakita niya ang unti-unting pagguho ng matigas na pader ni Kael. Hindi na nito napigilan ang pagtagas ng emosyong 12 taon niyang ibinaon. Dahan-dahan, inangat ni Kael ang kanyang nanginginig at puno ng kalyong kamay. Inilapat niya ang kanyang palad sa malamig na salamin. Tila sinusubukang haplusin ang mukha ng dalaga sa kabila ng makapal na harang. Sumunod si Amihan. Itinaas niya ang kanyang sariling kamay at itinapat sa hugis ng kamay ng lalaki. Kahit walang balat na nagdikit, kahit walang init na naipasa, naramdaman nilang dalawa ang isang malalim at hindi mapatid na koneksyon na pinanday ng panahon at sakripisyo. Ipinikit ni Amihan ang kanyang mga mata, dinarama ang presensya ng nag-iisang lalaking minahal niya. Ngunit ang tahimik nilang sandali ay biglang nawasak. Dumating ang isang malaking gwardya at walang awang hinawakan si Kael sa braso upang tapusin ang oras ng dalaw. Sa biglaang paghila, nawalan ng balanse ang humihinang katawan ni Kael. Bigla siyang inatake ng isang matinding pag-ubo. Nakita ni Amihan kung paano napakapit si Kael sa gilid ng mesa. Ang buong katawan ay nayayanig sa bawat pag-ubo, hanggang sa may mapulang likido na tumalsik mula sa kanyang bibig patungo sa sahig. Dugo. Bumagsak si Kael sa malamig na semento, nawalan ng malay. Sa kabilang dako ng salamin, nabitawan ni Amihan ang telepono. Hinampas niya ng buong lakas ang makapal na harang, sumisigaw at nagmamakaawa sa mga gwardya na tulungan ang lalaki. Ngunit walang boses na nakarating sa kabilang panig. Tanging ang sarili niyang mga hikbi at ang imahe ng duguang si Kael ang naiwan sa kanyang balintataw. Ang alaala ng duguang si Kael na bumagsak sa malamig na sahig ng bilibid ay patuloy na bumabagabag sa isipan ni Amihan habang naglalakad siya sa mahaba at makintab na pasilyo ng kanyang law firm kinabukasan. Ang bawat hakbang niya sa mamahaling marmol ay tila hindi tugma sa bigat ng mundong kanyang pinapasan. Ang dating sigla ng isang abogadong papalapit na sa rurok ng tagumpay ay napalitan ng isang mapanuring katahimikan. Hindi niya pinansin ang mga bati ng kanyang mga katrabaho. Ang kanyang isip ay nakatuon lamang sa isang pangalan, Venturo Holdings. Pagkapasok niya sa kanyang opisina, agad niyang isinara ang pinto at ibinaba ang blinds ng kanyang salamin. Binuksan niya ang kanyang laptop
at mabilis na nag-type sa database ng korte. Gamit ang kanyang mataas na security clearance bilang senior associate, hinanap niya ang lumang kaso ng People of the Philippines versus Kael Vergara. 12 taon na ang nakararaan, ngunit ang digital na kopya ng mga dokumento ay sapat na upang simulan ang paghuhukay ng katotohanan. Nang lumabas ang file, halos hindi siya makahinga. Binasa niya ang bawat linya, bawat pahina, at sa bawat paglipat niya ng dokumento, mas lalong lumalalim ang kanyang pagtataka. Ang kaso ay tungkol sa pagpatay sa isang security guard sa isang malaking construction site ng Venturo Holdings, ang umaming salarin, si Kael. Ngunit ang mga detalye ay puno ng mga butas at hindi magkakatugmang impormasyon. Ang trajectory ng bala ay nagmula sa itaas, samantalang ang taas ni Kael at ang pwesto niya sa sketch ng pinangyarihan ay nasa ibaba ng biktima. Ang baril na ginamit ay isang mamahaling kalibre, isang armas na hindi kailanman mabibili ng isang simpleng manggagawa. Bukod pa roon, ang nag-iisang eyewitness na di umano'y nakakita sa pamamaril ay biglang naglaho matapos magbigay ng sinumpaang salaysay. Mas nakakapagtaka pa nang hanapin ni Amihan ang pamilya ng pinatay na gwardya. Napansin niyang mula sa isang inuupahang squatter area, bigla silang nakabili ng isang malaking bahay at lupa sa probinsya 2 buwan lamang matapos ang sentensya. Isang halata at nakakasukang pattern ng bayaran. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ay pumutol sa kanyang pag-iisip. Pumasok ang head partner ng law firm, si Attorney Valderrama. Nakakunot ang noo nito at may bitbit na isang makapal na folder. Ibinagsak nito ang folder sa ibabaw ng mesa ni Amihan na lumikha ng isang malakas at matunog na pagbagsak ng mga papel. Amihan, ano itong nababalitaan ko sa IT department na ina-access mo ang isang lumang kaso na may kinalaman sa Venturo Holdings? Ang boses nito ay may halong pagbabanta na pilit ikinukubli sa isang profesional na tono. Alam mong isa sa pinakamalaking kliyente natin ang mga Venturo. Hindi ka dapat nakikialam sa mga bagay na nakabaon na. Tumayo si Amihan, pinapanatili ang kanyang tapang sa kabila ng kaba. Attorney Valderrama, nag-iimbestiga lang po ako para sa isang personal na bagay. Ang taong nakulong sa kasong yan ay malapit sa akin. At sa tingin ko, may malaking pagkakamaling nangyari. Lumapit ang matandang abogado at idiniin ang magkabilang kamay sa mesa ni Amihan. Tinitigan siya ng may matalim na babala. Hindi pagkakamali ang tawag dyan, Amihan, negosyo. At kung ipagpapatuloy mo yan, hindi lang ang partnership mo ang mawawala. Mawawalan ka ng karera. Huwag mong kalabanin ang mga Diyos ng industriyang ito. Pagkalabas ni Attorney Valderrama, napaupo si Amihan. Napatingin siya sa kanyang pangalan sa mesa, Attorney Amihan Llorente. 12 taon niyang pinaghirapan ang titulong ito, ngunit ngayon, pakiramdam niya ay isa lamang itong posas na nagkukulong sa kanyang konsensya. Kinuha niya ang isang itim na marker at walang alinlangang ginuhitan ng isang makapal na linya ang salitang attorney. Hindi niya kailangan ng titulo kung ang kapalit nito ay ang patuloy na pagkabulok ni Kael sa impyerno. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa isang marangya at eksklusibong mansyon sa Forbes Park, tahimik na nakaupo ang bilyonaryong si Don Severino Venturo sa kanyang mahogany na mesa. May hawak siyang isang baso ng mamahaling alak habang pinapanood ang kanyang anak na si Celestine. Nakaupo ang dalaga sa isang malambot na sofa, nakatingin sa kawalan. Ang mga kamay ay nanginginig habang umiinom ng kanyang pang-araw-araw na dosis ng tranquilizer. Ang kanyang balat ay perpekto, ang kanyang damit ay galing sa pinakamahal na designer. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang kaluluwang matagal nang nasira ng takot at guilt. Lumapit si Don Severino at dahan-dahang hinaplos ang buhok ng kanyang anak.
Ang kanyang mga mata ay malamig na tila yelo, walang bakas ng anumang awa o pagsisisi. "Huwag ka nang matakot, anak," bulong niya sa isang nag-aalo, ngunit nakakapangilabot na tono. "Ligtas ka na." Ang taong iyon, ang basurang umako ng kasalanan mo, ay mananatiling nakabaon sa putik habang buhay. Walang sino man ang makakasira sa pangalan ng pamilya natin. Kahit sinong sumubok, ay lalamunin ko ng buo. Habang pilit na pinapakalma ni Don Severino ang kanyang anak, sa opisina ni Amihan, isang lalaking nakauniforme ng courier ang kumatok at nag-abot ng isang maliit, walang pangalang kahon. Ang puso ni Amihan ay biglang bumilis ang tibok. Dahan-dahan niyang inalis ang tape at binuksan ang kahon. Sa loob nito ay walang sulat o mensahe. Sa halip, natagpuan niya ang isang luma at kupas na asul na laso. Ang eksaktong nokaitok na palaging suot ng kanyang kapatid na si Yaisel nung bata pa ito. Ang nona na iwan nila sa dati nilang inuupahang bahay. Nang hawakan niya ito, naramdaman niya ang malamig na banta ng panganib na gumagapang sa kanyang batok. Alam na nila. Alam na ng mga Venturo na siya ay nagsisimula ng maghanap at ang laso ay isang tahimik na babala, isang pangakong ang kanyang pamilya ang unang magbabayad kapag hindi siya huminto. Ang lumang asul na laso ay sapat na upang gisingin ang natutulog na tigresa sa loob ni Amihan. Kinagabihan din iyon, mabilisan niyang inimpake ang mga damit ni Yaisel. Walang anumang ingay o paliwanag. Inilipat niya ang kanyang naguguluhang kapatid sa isang tagong inuupahang kwarto sa kabilang ibayo ng lungsod, malayo sa marangyang kondo na alam niyang matagal nang minamanmana ng mga Venturo. Pagkatapos matiyak na ligtas at nakakandado ang pinto ni Yaisel, sinimulan ni Amihan ang pinakamapanganib na hakbang sa kanyang buhay. Gamit ang mga lumang record na nakuha niya bago siya pinagbantaan sa law firm, tinunton ni Amihan ang probinsya kung saan nagtatago ang pamilya ng pinatay na security guard. Natagpuan niya si Rafi, ang nakababatang kapatid ng biktima, sa isang malaki at konkretong bahay na halatang ipinatayo mula sa maruming pera. Sa unang paghaharap nila sa beranda ng bahay, pilit na itinataboy ni Rafi si Amihan. Bakas sa mukha ng lalaki ang takot at matinding panginginig. Pilit itinatanggi ang anumang kaalaman. Ngunit hindi sumuko si Amihan. Lumuhod siya sa magaspang na semento. Hinawakan ng mga kamay ni Rafi at umiyak na tila isang batang nawalan ng tahanan. Ikinuwento niya ang sinapit ni Kael, ang pag-ubo ng dugo, at ang 12 taong pagkabulok ng isang inosenteng tao. Ang sinseridad at lalim ng pighati ng dalaga ang tuluyang bumasag sa pader ng konsensya ni Rafi. Bumagsak ang mga balikat ni Rafi at nagsimulang umiyak, tila ibinubuhos ang bigat ng kasalanang matagal niyang kinimkim. Sa pagitan ng kanyang mga hikbi, isiniwalat niya ang karumaldumal na katotohanan noong gabing iyon. Ikinuwento niya na lasing si Celestine Venturo nang magmaneho ito papasok sa construction site. Nakasagasa ito ng isang trabahador. Nang makita ito ng kapatid ni Rafi na nooy naka-duty bilang gwardiya, nagtangka itong tumawag ng pulis. Sa matinding gulat at pag-aamok ni Celestine, kinuha nito ang baril ng kanyang ama mula sa compartment ng sasakyan at walang awang binarilang gwardiya upang patahimikin ito. Ngunit ang pinakamasakit na piraso ng puzzle ay ang papel ni Kael. Ayon kay Rafi, isa lamang overtime na welder si Kael noong gabing iyon. Narinig nito ang putok at tumakbo upang tumulong, ngunit huli na ang lahat. Dumating ang malaking convoy ni Don Severino Venturo upang linisin ang kalat ng kanyang anak. Nang makita ng bilyonaryo si Kael na nakatayo sa tabi ng duguang bangkay, mabilis itong bumuo ng isang malagim na plano. Ipinaimbestigahan ni Don Severino ang background ng mahirap na welder sa mismong oras na yon. Nalaman nitong may isang babaeng malapit kay Kael na nag-aagaw buhay sa ospital dahil sa sakit sa puso at walang kakayahang magbayad para sa isang emergency na operasyon. Ang mga salita ni Rafi ay lumikha ng isang malinaw
At nakakapasong imahe sa isipan ni Amihan. Tila nakikita niya ang eksena sa mismong harapan niya. Nakaluhod si Kael sa maputik na lupa. Ang mga kamay na sanay sa magaspang na bakal ay nanginginig habang nakatingin sa duguang baril na inilapag sa kanyang harapan. Sa isang banda ay ang malamig na boses ni Don Severino. Inilalatag ang isang blangkong tseke na sapat upang tustusan ang operasyon ng ina ni Amihan at ang buong pag-aaral nito sa law school. Ang kapalit ay ang kalayaan, pangarap at buong buhay ni Kael. Walang pagdadalawang isip na pinulot ni Kael ang mamahaling panulat ng bilyonaryo. Gamit ang kanyang marumi at nanginginig na mga daliri, pinirmahan niya ang pag-amin sa isang kasalanang hindi niya ginawa. Pinili niyang isuot ang kadena ng isang kriminal. Mailigtas lamang ang babaeng nagbigay sa kanya ng dahilan upang mabuhay at upang ang babaeng iyon ay makapagpatuloy sa pag-abot ng kanyang mga pangarap. Pagtapos magsalaysay ni Rafi, parang kandilang naubusan ng mitya si Amihan. Unti-unti siyang napaupo sa lupa hanggang sa tuluyang bumagsak ang kanyang mga tuhod. Hindi siya makahinga. Ang sakit na naramdaman niya ay higit pa sa pisikal na sugat. Tila pinupunit ang kanyang kaluluwa ng buhay. Yinakap ni Amihan ang kanyang sarili, mahigpit na idiniin ang mga nanginginig na kamay sa kanyang dibdib kung saan mabilis na tumitibok ang kanyang puso. Ang bawat pintig nito ay parang sampal ng katotohanan. Ang kanyang titulo, ang kanyang marangyang buhay, ang labis na mga taon na nakasama niya ang kanyang ina. Lahat ng yun ay binili gamit ang dugo, pawis at kalayaan ng nag-iisang lalaking tahimik na nagmahal sa kanya. Habang siya ay nag-aaral sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng unibersidad, si Kael ay binubugbog at nagkakasakit sa pinakamadilim na selda ng bilibid. Dala-dala ang sikretong kailanman ay hindi niya isinumbat. Puno ng determinasyon at nag-aalab na puot ang dibdib ni Amihan nang bumalik siya sa Maynila kinaumagahan. Pagpasok niya sa lobby ng law firm, agad siyang sinalubong ng mga security guard at ng HR director. Walang seremonya siyang inabutan ng termination letter. Tinanggal na siya sa trabaho, binawi ang kanyang mga benepisyo at ipinagbawal na siyang umakyat sa kanyang opisina. Ito ang mabilis at malupit na ganti ng mga Venturo. Tahimik na kinuha ni Amihan ang maliit na kahon ng kanyang mga personal na gamit na inihanda na ng firm para sa kanya. Hindi siya nagmakaawa, hindi siya lumuha. Ngunit bago pa siya makalabas ng malaking glass door ng gusali, isang pamilyar at nakakakilabot na tinig ang pumigil sa kanya. Nakaupo sa isang mamahaling silya, sa waiting area ang kanyang tita Flora. Nakapulot ang matanda ng bagong biktima na uutangan. Ngunit naroon siya upang kutyain ang bumagsak na pamangkin. Tumayo ito, nakangising tagumpay habang pinagmamasdan ng kahon na hawak ni Amihan. Ayan na nga ba ang sinasabi ko sa iyo, Amihan? Mapanguyam na panunumbat ni Tita Flora, ang boses ay sadyang nilalakasan upang marinig ng mga nagdadaang empleyado. Napakayabang mo kasing palayasin ako sa bahay. Ngayon, tignan mo ang nangyari sa iyo. Nawalan ka ng trabaho. Iyan ang napapala ng mga walang utang na loob. Pinagpalit mo ang pamilya mo para sa isang presong kriminal. Tapos ngayon, pareho na kayong nasa basurahan. Imbes na yumuko sa hiya gaya ng inaasahan ng matanda, dahan-dahang inangat ni Amihan ang kanyang paningin. Wala nang natitirang kahinaan sa kanyang tindig. Ang kanyang mga mata ay hindi na naglalaman ng mga luha ng isang biktima, kundi ng nagbabagang apoy ng isang babaeng handang sunugin ang buong mundo para sa taong mahal niya. Tinitigan niya si Tita Flora ng may isang malamig at nakakamatay na intensidad na nagpaurong sa dila ng matanda. Ang matalim na tingin ni Amihan ay hindi nag-iwan ng anumang puwang para sa pag-aalinlangan. Nilampasan niya si Tita Flora at ang naglalakihang mga pintong salamin ng law firm ng walang lingon-likod. Naiwan sa kanyang likuran ang kinang ng isang buhay na itinayo sa kasinungalingan. Sa isang maliit at lumang inuupahang kwarto,
Sa gilid ng Maynila, sinimulan ni Amihan ang kanyang muling pagbangon. Walang aircon na nagpapalamig sa silid, tanging ang hanging nagdadala ng amoy ng ulan at basang lupa mula sa labas. Walang mamahaling mahogany na mesa, tanging isang pinagtagpi-tagping kahoy na nabili niya sa isang junk shop. Pinunasan niya ang maalikabok na ibabaw nito at maingat na ipinatong ang kanyang lumang nameplate, ang parehong nameplate kung saan niya binura ang salitang attorney. Ngayon, ang simpleng pangalang Amihan Llorente ay kumakatawan sa isang panibagong sumpa. Ang gamitin ng batas hindi para sa pera, kundi para sa kaisa-isang lalaking nagbigay sa kanya ng buhay. Kinabukasan, sa ilalim ng makulimlim na kalangitan, bumalik si Amihan sa visiting area ng New Bilibid Prison. Dala niya ang isang formal na dokumento. Nang ilabas mula sa madilim na pasilyo si Kael, agad na napansin ni Amihan ang mas malalim na lungkot at takot sa mga mata ng lalaki. Ang kanyang mga balikat ay tila lalong bumagsak at ang kanyang paghinga ay mabigat. Pagkaupo ni Kael, idinikit ni Amihan ang isang kapirasong papel sa makapal na salamin upang mabasa ito ng lalaki. Isa itong entry of appearance. Nakasaad doon na siya na ang opisyal na abogadong magtatanggol sa kaso ni Kael Vergara. Nang mabasa ni Kael ang mga salita, parang isang bombang sumabog ang kanyang reaksyon. Mabilis siyang napatayo, ang kanyang upuan ay kumiskis ng malakas sa semento. Kinuha niya ang telepono at kahit garalgal ang kanyang boses, umalingaw-ngaw ang matinding galit at panlulumo sa kanyang mga salita. Nababaliw ka na ba, Amihan? Nanginginig ang buong katawan ni Kael habang pinipigilan ang sariling isigaw ang bawat salita. Tinapon mo ang trabaho mo para sa papel na ito? Sinisira mo ang buhay mo. Wala akong ibabayad sa'yo. At higit sa lahat, kriminal ako. Hindi mo ba naiintindihan? Mamatay tao ako. Hayaan mo na lang akong manatili rito. Ito ang nararapat para sa taong tulad ko. Mahinang sabi ni Kael. Ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay tila sugat na siya mismo ang naglalagay sa sarili. Ginagawa niya iyon upang itulak palayo ang nag-iisang liwanag sa kanyang buhay. Mas gugustuhin pa niyang harapin ang lahat ng mag-isa kaysa makita na nadadamay sa kanyang mga problema ang babaeng pinakamamahal niya. Ngunit hindi natinag si Amihan. Sa halip na matakot sa galit ni Kael, tiningnan niya ito nang may isang malalim at nag-uumapaw na pag-unawa. Dahan-dahan niyang kinuha ang telepono sa kanyang panig. Ang kanyang mga luha ay nagsimulang mag-unahang pumatak, ngunit ang kanyang boses ay buo at walang bahid ng pag-aalinlangan. Pumunta ako kay Rafi. Kael, panimula ni Amihan. Ang pangalang iyon ay tila isang malakas na suntok na nagpatigil sa paghinga ni Kael. Nanlaki ang mga mata ng lalaki at ang galit sa kanyang mukha ay biglang naglaho, napalitan ng isang matinding takot at panginginig. Alam ko na ang lahat, patuloy ni Amihan. Ang boses ay nababasag sa tindi ng emosyon. Alam ko ang ginawa ni Celestine Venturo. Alam ko ang alok ng tatay niya. At alam ko kung bakit mo pinulot ang baril na yon, Kael. Binili mo ang buhay ng nanay ko. Binili mo ang pangarap ko gamit ang sarili mong kalayaan. Napapikit si Kael ng mariin. Pilit pinipigilan ang pag-agos ng kanyang mga luha, ngunit nabigo siya. Bumagsak ang kanyang mga tuhod at napaupo siya pabalik sa silya. Ibinaon niya ang kanyang mukha sa kanyang mga palad na puno ng peklat. 12 taon siyang nagtago sa likod ng kasinungalingan, 12 taong nagpanggap na masama upang hindi maging pabigat sa dalaga. Ngayon, ang kanyang huling depensa ay gumuho na. Umuwi ka na, Amihan. Parang awa mo na. Umiiyak na pakiusap ni Kael. Ang boses ay tila nagmumula sa isang kaluluwang matagal nang pinahirapan. Hindi ko kailangan ng awa mo. Hindi mo kailangang magbayad ng utang na loob. Ginusto ko yon. Ginusto kong mabuhay ka ng maayos. Hindi ito utang na loob. Mariing sagot ni Amihan. Inilalapit ang kanyang mukha sa salamin.
Kung utang na loob lang ito, matagal na sana kitang tinalikuran tulad ng ginawa ng tiyahin ko. Nandito ako dahil hindi ko kayang mabuhay sa isang mundong wala ka. Nandito ako dahil mahal kita, Kael. Mahal na mahal kita. At hindi ko hahayaang ang lalaking nagbigay sa akin ng buong mundo ay mamatay ng nag-iisa sa dilim. Ang salitang mahal kita ay pumawi sa lahat ng ingay sa isipan ni Kael. Inangat niya ang kanyang luhaang mukha at tinitigan ng babaeng 12 taon niyang pinangarap lamang sa mga bituin na sinisilip niya mula sa maliit na bintana ng kanyang selda. Sa unang pagkakataon, pinayagan niya ang kanyang sarili na maniwala na karapat dapat siyang mahalin. Lumapit si Kael sa makapal na salamin. Ang kanyang paghinga ay mabigat, puno ng pinipigilang paghikbi. Inilapat niya ang kanyang noo sa malamig na harang. Sa bawat may init at mabibigat na paghinga na lumalabas sa kanyang bibig, isang maliit na ulap ng hamog ang nabubuo sa ibabaw ng salamin. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, dinarama ang matinding pangungulila at pag-ibig na nag-uumapaw sa kanyang dibdib. Sa kabilang panig, nakita ni Amihan ang hamog na yon, ang nag-iisang pisikal na patunay ng init ng buhay ng lalaking mahal niya na nakakapasok sa kanyang mundo. Dahan-dahan, inilapit ni Amihan ang kanyang mukha. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at marahang inilapat ang kanyang mga labi sa mismong bahagi ng salamin kung saan naroon ang hamog mula sa hininga ni Kael. Isang matamis, tahimik at nakakadurog na halik ng pangako. Hindi man naglapat ang kanilang mga balat, ramdam nila ang pag-iisa ng kanilang mga kaluluwa na hindi kayang pigilan ng anumang rehas o pader. Habang nagaganap ang tahimik na sandaling iyon, sa hindi kalayuan, isang lalaking nakasuot ng itim na jacket at sombrero ang nakatayo sa anino ng waiting shed. Hawak nito ang isang cellphone at mabilis na nagpadala ng isang mensahe sa isang hindi kilalang numero. Pagsapit ng gabi, umalis si Amihan sa bilibid bitbit ang isang pusong puno ng pag-asa. Sumakay siya sa isang pampasaherong jeepney pauwi. Ang ulan ay walang patid na bumubuhos at dumidilim ang kahabaan ng kalsada. Siya na lamang ang nag-iisang pasahero. Habang binabagtas nila ang isang masukal at walang ilaw na bahagi ng highway, isang malaking itim na SUV ang biglang sumulpot mula sa likuran. Mabilis itong nag-overtake, ngunit sa halip na lumampas, agresibo nitong ginigit-git ang jeepney patungo sa gilid ng kalsada kung saan matatagpuan ang isang malalim na bangin. Ang magaspang na pag-inggit ng mga gulong sa basang aspalto ay nakakabingi. Sinubukan ng matandang trooper na iwasan ang sasakyan, ngunit walang awang ibinangga ng SUV ang tagiliran nito sa jeepney. Ang malakas na pag-uumpugan ng mga bakal ay nayanig sa buong katawan ni Amihan. Mahigpit siyang napakapit sa hawakan. Ang kanyang puso ay tila tatalon palabas ng kanyang dibdib habang ang sasakyan nila ay unti-unting nahuhulog sa gilid ng madilim na bangin, kasabay ng walang awang pagbuhos ng malamig na ulan. Ang matinding pag-uumpugan ng mga makakapal na bakal ay nag-iwan ng malalim na uka sa tagiliran ng pampasaherong jeepney. Unti-unting dumudulas ang mga gulong nito sa basang putik. Dahan-dahang nahuhulog sa madilim na bangin habang walang awang bumubuhos ang ulan. Sa gitna ng pagkalito at matinding kaba, hindi hinayaan ni Amihan na pangunahan siya ng takot. Mabilis siyang gumapang palabas ng umaangil na sasakyan. Pilit na hinihila ang nanginginig na matandang trooper sa kwelyo ng damit nito. Nang tuluyan silang makarating sa matigas na aspalto, pinanood ni Amihan kung paano tuluyang nilamon ng kadiliman ang jeepney pababa ng bangin. Nakadapa siya sa kalsada, hinahabol ang kanyang hininga habang ramdam niya ang hapdi ng mga gasgas sa kanyang mga braso at tuhod. Tiningnan niya ang papalayong pulang ilaw ng itim na SUV. Ang malamig na ulan ay humahampas sa kanyang mukha, ngunit ang apoy sa kanyang dibdib ay lalong nag-alab. Naisip niyang ang mga benturo ay hindi na nagtatago sa likod ng mga banta.
Gusto na nilang tapusin ang kanyang buhay, ngunit hindi siya papayag na mamatay sa gabing ito. May isang taong naghihintay sa kanya sa loob ng malamig na selda. Kinaumagahan, kahit puno ng pasa at idinadaing ang sakit ng katawan, nakaupo na muli si Amihan sa kanyang lumang pinagtagpi-tagping mesa. Ang sinumang babae na nakaranas ng muntikang kamatayan ay marahil magtatago na, ngunit iba si Amihan. Tinitigan niyang mabuti ang isang malabong litrato mula sa crime scene na lihim niyang ipinaprint bago siya sinibak sa law firm. Sa isang madilim na sulok ng larawan, may isang babaeng nakasuot ng puting uniforme na tila gulat na gulat sa mga nangyayari. Ginamit niya ang mga natitira niyang koneksyon sa ilang mga kaibigang doktor at nalaman ang pangalan nito, Belen Suarez, ang dating pribadong nurse ng pamilya Venturo. Narating ni Amihan ang isang masikip at maputik na eskinita sa Tondo. Ang amoy ng estero at pinaghalong lumang gamot ay sumalubong sa kanya nang pumasok siya sa isang tagpi-tagping barong-barong. Napakalayo ng lugar na ito sa matataas na pader at malalambot na kama ng mansyon ng mga Venturo. Sa isang madilim na sulok, sa ibabaw ng manipis at kupas na banig, nakahiga ang isang matandang babae. Butot balat na si Tita Belen, ang buhok ay nalagas na, at ang bawat paghinga niya ay tila isang matinding pakikipaglaban. Ang babaeng minsang tapat na nagsilbi sa mga bilyonaryo ay itinapon na parang basahan nang magkaroon ng kanser at hindi na mapakinabangan. Umupo si Amihan sa tabi ng matanda. Walang bakas ng pagkamuhi o paghuhusga sa kanyang mga mata, tanging malalim na pag-unawa. Tita Belen, ako po si Amihan. Abogada po ako ni Kael Vergara, yung lalaking umako ng kasalanan sa construction site noon. Nang marinig ng matanda ang pangalan ni Kael, nanlaki ang kanyang lubog na mga mata. Nagsimulang umagos ang kanyang mga luha, bumabakat sa kanyang mga kulubot na pisngi. Nanginginig ang kanyang buong katawan habang ikinukwento kung paano siya binayaran ng malaking halaga ni Don Severino upang tumahimik at magtago. Ngunit ang pera ay mabilis na naubos sa kanyang sakit at ang kanyang konsensya ay hindi kailanman pinatahimik ng ginto. Gabi-gabi, naririnig ko ang pag-iyak ng konsensya ko, attorney. Garalgal at basag na boses ni Tita Belen. Isang mabuting tao ang nakakulong dahil sa kaduwagan ko. Itinuro ng nanginginig na daliri ni Tita Belen ang isang lumang kahon ng sapatos sa ilalim ng kanyang banig. Maingat itong kinuha ni Amihan. Sa loob nito ay isang lumang cassette tape na binalot sa plastik. Ayon sa matanda, inirecord niya ng palihim ang pagwawala, pag-iyak, at buong pag-amin ni Celestine sa loob ng kwarto nito noong gabing dinala ito sa mansyon matapos ang aksidente. Ginawa niya ito bilang panlaban sana kung sakaling pagtangkaan din ng Don ang kanyang buhay. Nandyan ang katotohanan, attorney. Iligtas niyo siya at sana mapatawad ako ng Diyos. Humihikbing pakiusap ng matanda. Kinuha ni Amihan ang malamig at magaspang na kamay ni Tita Belen. Marahan niya itong pinisil, ipinaparating ang isang tahimik na pagpapatawad. Maingat niyang inayos ang manipis na kumot at itinuklob ito hanggang sa balikat ng matanda. Sinisigurong hindi ito lalamigin. Salamat po sa natitira ninyong kabutihan, Tita Belen. Malumanay na bulong ni Amihan. Kayo po ang magiging susi sa paglaya ng pamilya ko. Makakapagpahinga na po ang puso ninyo. Sa pag-uwi ni Amihan, dala niya ang tape na tila isang nagliliwanag na sulo sa gitna ng matagal ng kadiliman. Mabilis niyang inihanda ang mga papeles at inihain ang petisyon para sa retrial ng kaso ni Kael sa tulong ng bagong ebidensya at testimonya. Ang bawat pahina na kanyang tinatype ay puno ng pag-asa. Sapat na kaya ang boses sa lumang tape na ito upang pabagsakin ang isang imperyo? Makalipas ang ilang araw, isang opisyal na sobre mula sa korte ang dumating sa kanyang inuupahang kwarto. Nanginginig ang mga labi ni Amihan habang binabasa ang desisyon. Pinayagan ang kanyang petisyon para sa retrial. Isang malaking hakbang patungo sa kalayaan. Ngunit ang kanyang matamis ng ngiti
ay mabilis na napawi nang ibaba niya ang kanyang paningin sa pinakahuling linya ng dokumento. Nanlamig ang buong katawan ni Amihan. Ang nakasulat na pangalan ng hukom na hahawak ng kaso ay si Judge Ricardo Montemayor, ang mismong hukom na nakita niyang masayang nakikipagkamay at nakikipag-inuman kasama si Don Severino Venturo sa isang eksklusibong restaurant noong nakaraang buwan. Ang pangalan sa matigas na papel ay tila isang malamig na patalim na nakatutok sa kanilang mga leeg. Isang babala na ang laban ay hindi pa nagsisimula. Ngunit ang hustisya ay nabili na. Ang malamig na hangin ng madaling araw ay tila pilit pumapasok sa maliliit na siwang ng inuupahang kwarto ni Amihan. Nakayuko siya sa ibabaw ng kanyang pinagtagpi-tagping mesa. Pinalilibutan ng bundok ang mga lumang dokumento, litrato at batas na maingat niyang binibigyan ng mga marka. Nakipaglaban siya sa antok gamit ang matapang na kape at ang nag-iisa niyang layunin: palayain ang lalaking nagbigay sa kanya ng pagkakataong mabuhay. Naramdaman ni Amihan ang malambot na bigat ng isang kumot na dahan-dahang idinantay sa kanyang mga balikat. Lumingon siya at nakita ang kanyang kapatid na si Yaisel. Ang mga mata ay puno ng pagmamahal at pag-aalala. "Kaya mo yan, ate." Mahinang bulong ni Yaisel habang mahigpit na niyayakap ang kanyang kapatid mula sa likuran. Ipinatong niya ang kanyang baba sa balikat ni Amihan. "Babawiin na natin si Kuya KL." Ang init ng yakap na yon ay sapat upang pawiin ang matinding pagod sa mga mata ni Amihan. Pinatong niya ang kanyang kamay sa ibabaw ng mga daliri ng kanyang kapatid. Sa sandaling ito, mas lalo niyang naintindihan kung bakit nagawa ni Kael ang lahat ng sakripisyong iyon 12 taon na ang nakararaan. Walang halaga ang kalayaan kung ang mga taong mahal mo ay nagdurusa. At ngayon, siya naman ang tatayo upang ipagtanggol ang kanyang pamilya. Sa kabilang dako ng lungsod, sa isang lihim na kwarto ng isang mamahaling hotel, ibang uri ng paghahanda ang nagaganap. Nakaupo si Don Severino Venturo sa isang komportableng silya. Ang kanyang mukha ay hindi mababanaagan ng anumang kaba. Sa kanyang harapan, nakatayo ang isang babaeng ang mga mata ay nagniningning hindi dahil sa katarungan, kundi dahil sa kasakiman, si Tita Flora. Dahan-dahang binuksan ng bilyonaryo ang isang itim na maleta sa ibabaw ng mesa. Ang laman nito ay mga nakasalansang pera na higit pa sa kikitain ng matanda sa buong buhay niya. "Napakadali lang ng gagawin mo, Flora." Malamig at may awtoridad na utos ni Don Severino. "Umakyat ka sa witness stand. Umiyak ka, sabihin mong baliw ang pamangkin mo, na kinukulong ka niya, pinagmamalupitan at nahihibang siya sa isang mamamatay tao dahil sa isang maling akala. Sirain mo ang kredibilidad ng abogadong yan at ang perang ito ay magiging pauna lamang sa marami pang susunod." Walang pag-aalinlangan, umabot ang nanginginig na kamay ni Tita Flora sa maleta. Ang kanyang nangiti ay umabot hanggang tainga. Tuluyang ibinebenta ang kanyang sariling dugo at laman para sa kanyang mga luho. "Makakaasa kayo, Don Severino. Wala na rin naman siyang kwenta sa akin simula noong pinalayas niya ako. Ako nang bahalang magpalubog sa bruhang yon." Kinabukasan, pumasok si Amihan sa holding room ng korte upang makausap si Kael sa huling pagkakataon bago magsimula ang pagdinig. Dito wala nang makapal na salamin na naghihiwalay sa kanila. Nakaupo si Kael, suot ang lumang uniforme ng preso. Ngunit hindi na siya nakayuko. Ang kanyang mga mata, kahit may bakas pa rin ng pagod, ay naglalaman na ng isang matatag na pag-asa na noon lang nakita ni Amihan. Lumapit si Amihan at dahan-dahang inilabas mula sa kanyang malaking bag ang isang plansadong puting polo at itim na slacks. Binili niya ito mula sa ukay-ukay at matiyagang nilabhan at inayos buong gabi. "Magpalit ka muna." Nakangiting alok ni Amihan. Ang boses ay malambot at puno ng pag-asa. "Hindi ka papasok sa courtroom na yan.
bilang isang kriminal ka, El. Papasok ka bilang isang taong malapit ng umuwi. Habang isinusuot ni Kael ang damit, hindi niya maiwasang mapatingin sa babaeng patuloy na lumalaban para sa kanya. Ang mga peklat sa kanyang kamay, ang kanyang pumuting buhok, pakiramdam niya ay hindi pa rin siya karapat-dapat. Ngunit nang tulungan siya ni Amihan na ayusin ang nagusot na kwelyo ng kanyang polo, naramdaman niya ang banayad na pagdampi ng mga daliri ng dalaga sa kanyang leeg. Ang init nito ay mabilis na naglakbay patungo sa kanyang dibdib, pinapatay ang huling butil ng kanyang pag-aalinlangan. Tiningnan siya ni Amihan nang may matinding paghanga. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Sa sandaling iyon, ang maliit at maalikabok na silidang korte ay tila naging pinakaligtas na lugar sa buong mundo. Dahan-dahan, itinaas ni Kael ang kanyang kamay. Ang kanyang magaspang na palad ay maingat na inalis ang isang maluwag na hibla ng buhok na nakaharang sa noo ng dalaga. Hindi siya nagsalita, ngunit ang kanyang simpleng paghaplos na yon ay naglalaman ng 12 taon ng tahimik na panalangin at pag-ibig. Isang hawak na nangangakong kahit anong mangyari sa araw na ito, sa buhay man o kamatayan, hindi na siya kailanman magtatago. Ang matamis at tahimik na sandali nila ay biglang nag-unaw. Bumukas ng malakas ang pinto ng kwarto. Pumasok ang isang gwardya at inudyukan na silang lumabas. Habang naglalakad sila patungo sa malaking pintuan ng courtroom, naramdaman ni Amihan ang paglamig ng hangin. Nang tuluyang mabuksan ang mabibigat na kahoy na pinto, bumulaga sa kanya ang nakakikilabot na presensya sa loob. Nakaupo sa unahan si Don Severino, nakangiti ng buong pagyayabang, at sa tabi nito, nakabihis ng mamahaling damit at nagkukunwaring pinupunasan ang kanyang mga luha gamit ang telang panyo ay ang kanyang tita Flora. Ang mata ng matanda ay kumislap ng kasamaan nang magtama ang kanilang paningin. Ang malaking orasan sa itaas ng hukom ay tila sumasabay sa mabigat na paghinga ng bawat taong nasa loob ng courtroom. Nabalot ng nakasusuyang katahimikan ang paligid ng tawagin si Tita Flora sa witness stand. Umakyat ang matanda na animoy, isang mahinang biktima. Nakasuot siya ng isang simpleng bestida at hawak ang isang telang panyo na kanina pa niya ipinampupunas sa kanyang mga peking luha. Your Honor, umiiyak na panimula ni Tita Flora, ang boses ay sadyang pinanginginig. Hindi ko na po kilala ang pamangkin ko. Mabaliw-baliw na po si Amihan. Kinulong niya ako sa kwarto, ginutom, at pinalaya sa sarili naming bahay para lang ipagtanggol ang lalaking yan. Na-brainwash na po siya ng mamatay taong yan. Ginagamit siya para makalaya. Nag-umpisa ang mga bulungan sa loob ng korte. Sa kabilang banda, nakangisi si Don Severino, kampante na ang kanyang biniling kasinungalingan ay sisira sa kredibilidad ni Amihan. Ngunit sa halip na magalit o mataranta, nanatiling kalmado si Amihan. Tumayo siya, inaayos ang kanyang itim na blazer at naglakad patungo sa gitna, hawak ang isang makapal na folder. Your Honor, I would like to present Exhibit A and B. Matapang na pahayag ni Amihan. Inilatag niya sa harap ng hukom at ng kalabang abogado ang mga opisyal na dokumento. Ito po ang bank statements ng aking tiyahin sa loob ng 12 taon. Makikita rito kung paano niya inubos ang aking buwanang sweldo. Kinuha ni Amihan ang ikalawang ebidensya, ang mga naninilaw na liham mula sa bilibid at ang mga resibo ng anonymous donations. At ito naman po ang mga sulat at padala ni Kael Vergara na sadyang itinago ng testigo. Habang kinukuha niya ang pera ko at sinasabing siya ang nagpapalamon sa amin, ang lalaking tinatawag niyang mamatay tao ang nagdugtong sa buhay ng may sakit kong kapatid mula sa loob ng kulungan. Namutla si Tita Flora. Nabitawan niya ang kanyang panyo. Pipeke yan! Gawa-gawa lang niya yan! Hindi pa tapos si Amihan. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang nakatiklop na papel at iniharap sa buong korte. Kung peke po iyan, paano niyo maipaliliwanag ang deposit slip na ito?
₱50 milyong ang pumasok sa bank account nyo kahapon lamang mula sa isang offshore dummy account na nakapangalan sa Venturo Holdings. Binayaran kayo para magsinungaling sa harap ng batas. Gumuho ang buong mundo ni Tita Flora. Nanlaki ang kanyang mga mata at takot na napatingin kay Don Severino, naghihintay ng saklolo, ngunit pandidiri at pag-iwas lamang ang isinukli ng bilyonaryo. Wala nang nagawa ang hukom, kundi iutos ang agarang pag-aresto sa matanda dahil sa patong-patong na kaso ng perjury at extortion. Lumapit ang mga pulis upang pusasan si Tita Flora. Nagsimula siyang magwala. Ang kanyang pekeng pag-iyak ay napalitan ng totoong hagulgol ng takot. Amihan, kadugo mo ako. Maawa ka sa akin, Amihan. Tulungan mo ako. Nakatayo lamang si Amihan sa kanyang pwesto. Tahimik at walang emosyon niyang inayos ang mga papel sa kanyang mesa. Hindi siya lumingon, hindi siya kumibo. Ang kanyang malamig na pananahimik at pagtalikod ay ang pinakamabigat na sentensya para sa isang taong nagtaksil sa sariling pamilya. Kasunod na ipinatawag si Celestine Venturo. Umakyat ang dalaga sa nakasuot ng puti at mukhang mahina. Pilit itinatago ang katotohanan sa likod ng kanyang mga ininom na pampakalma. Sinubukan ng abogado ng mga Venturo na idiin si Kael, sinasabing plinano nito ang lahat upang mangikil ng pera sa mayamang pamilya. Nang pumasok si Amihan para sa cross-examination, wala siyang dalang papel, tanging isang maliit at lumang tape recorder. Sa kabila ng matinding pagtutol at pasigaw na objection, ng kabilang panig, nagawang ipagtanggol ni Amihan ang karapatan niyang iparinig ang bagong ebidensya mula sa namatay na nurse na si Belen Suarez. Dahil sa dami ng media at sa bigat ng sitwasyon, napilitan si Judge Montemayor na payagan ito. Pinindot ni Amihan ang recorder. Ang lumang tape ay naglabas ng magaspang at basag na tunog bago umalingaw-ngaw ang isang pamilyar na boses sa bawat sulok ng tahimik na courtroom. Daddy, I killed someone. Sagasa lang sana, Daddy, pero nakita nung gwardya. Binaril ko siya. Ang daming dugo, Daddy. I shot him. Gawin mo ng paraan. Ayoko makulong. Ang boses ni Celestine na puno ng panlulumo at pagkasira ng isip ay bumalot sa buong silid. Sa mismong witness stand, nagsimulang manginig ang dalaga. Ang pagbabalik ng kanyang pinakamalagim na bangungot ay tuluyang bumasag sa kanyang pekeng katatagan. Tinakpan niya ang kanyang mga tainga at nagsimulang sumigaw. Stop it! Tama na! Turn it off! Hysterical na tumayo si Celestine. Ang mga mata ay nanlilisik sa takot. Hindi na niya napigilan ang sarili. Itinuro niya ng tuwid ang kanyang sariling ama. Ikaw ang may kasalanan nito, Daddy. Sabi mo aayusin mo. Sabi mo babayaran mo yung taga-welding para akuin ang lahat. You promised me na walang makakaalam. Ang pag-aming iyon ay nagpasabog sa buong korte. Nagtayuan ang mga tao, nagkislapan ang mga kamera ng mga mamamahayag, at nagunahan ang mga bulungan. Bumagsak ang maskara ng kayabangan ni Don Severino. Namula ang kanyang mukha sa matinding galit at hiya. Mabilis siyang tumayo, inayos ang kanyang mamahaling coat at nagtangkang maglakad palabas ng pinto na parang walang nangyari. Ngunit bago pa man siya makahakbang palabas, isang hanay ng mga armadong pulis ang humarang sa kanyang dadaanan. Wala siyang lusot. Ang pinakamakapangyarihang higante sa industriya ng real estate ay tuluyan ng napabagsak ng isang abogadong walang ibang sandata, kundi ang katotohanan. Sa gitna ng kaguluhang nagaganap, huminga ng malalim si Amihan. Napahawak siya sa gilid ng mesa, hinahabol ang kanyang hininga, habang unti-unting lumilinaw sa kanyang isipan na tapos na ang lahat ng pagdurusa. Dahan-dahan niyang inilingon ang kanyang ulo patungo sa inuupuan ng nasasakdal. Nakatingin sa kanya si Kael. Walang salitang lumabas sa bibig ng lalaki, ngunit ang kanyang mga mata na umaapaw sa luha ay nagsasalita ng libu-libong pasasalamat, pagmamahal, at matinding paggalang.
Sa unang pagkakataon sa loob ng 12 taon, nakita ni Amihan ang isang Kael na malaya sa kadena ng nakaraan. Nginitian niya ang lalaki. Isang nangiting nagpapahiwatig na uuwi na sila. Ang matunog na paghampas ng malyeteng kahoy sa ibabaw ng mesa ay pumutol sa lahat ng ingay. Bumalik ang lahat sa kani-kanilang upuan at nabalot ng isang sagradong katahimikan ang kabuuan ng silid. Nakatingin ang lahat sa hukom. Ang paulit-ulit na alingawngaw ng kahoy ay tila naging pintig ng tadhana. Naghihintay na lamang ibaba ang pinal na hatol na magpapabago sa kanilang lahat. Ang malakas na pagpalo ng malyete ng hukom ay humawi sa lahat ng ingay sa loob ng courtroom. Tumayo si Judge Montemayor. Ang kanyang mukha ay seryoso. Walang bakas ng dati nilang pagkakaibigan ni Don Severino. Alam niyang lahat ng mata, kamera, at kinabukasan ng batas ay nakatutok sa kanya. Based on the overwhelming evidence and the live confession presented in this court, malakas at malinaw na pahayag ng hukom, this court finds the defendant, Kael Vergara, not guilty of the crime of murder. Isang malakas na palakpakan at sigawan ng kagalakan ang umalingawngaw sa buong silid. Niyakap ni Yoizel ang umiiyak na si Rafi. Ang mga mamamahayag ay nagunahan sa pagkuha ng litrato ng makasaysayang sandaling iyon. Furthermore, patuloy ng hukom, ang boses ay lalong tumaas. This court orders the immediate arrest of Don Severino Venturo for obstruction of justice, bribery, and multiple counts of witness tampering. The case of Celestine Venturo is now reopened under a new investigation. Habang dinadala ng mga pulis ang nagwawalang si Don Severino, dahan-dahang nilapitan ng isang gwardya si Kael. Kinuha nito ang maliit na susi mula sa kanyang bulsa at binuksan ang posas na nakakadena sa mga kamay ng lalaki. Ang matinis na tunog ng pagbukas ng bakal at ang magaan na pagbagsak nito sa sahig ay ang pinakamagandang musika na narinig ni Kael sa loob ng 12 taon. Malaya na siya. Hinaplos niya ang kanyang mga pulsuhan. Ang balat ay may malalim na marka na ng kadena. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang paningin. Sa gitna ng kaguluhan, ng mga kumikinang na flash ng kamera at ng mga taong nagbubunyi, iisang tao lamang ang kanyang nakikita. Nakatayo si Amihan sa kanyang pwesto. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi, ngunit ang kanyang mga labi ay nakangiti. Isang nangiti ng tagumpay, ng pagmamahal at ng kalayaan. Wala nang pumigil sa kanilang dalawa. Tinakbo ni Amihan ang distansya sa pagitan nila. Sinalubong naman siya ni Kael ng 2 bukas na kamay. Sa gitna ng courtroom, sa harap ng lahat ng tao, naglapat ang kanilang mga katawan sa isang mahigpit at nag-uumapaw na yakap. Walang salitang namutawi sa kanilang mga labi. Tanging mga hikbi at ang malakas na pagtibok ng 2 pusong sa wakas ay muling nagkita ng walang anumang harang. Isinubsob ni Kael ang kanyang mukha sa balikat ni Amihan. Nilalanghap ang pamilyar na amoy ng kanyang buhok na matagal niyang pinangarap. Humagulgol siya na parang isang batang muling natagpuan ng kanyang tahanan. Ang lahat ng sakit, pangungulila, at bigat na kanyang kinimkim sa loob ng 12 taon ay unti-unting natutunaw sa init ng yakap ng babaeng mahal niya. Naramdaman ni Amihan ang panginginig ng malapad na likod ng lalaki. Mahigpit niya itong niyakap pabalik. Ang kanyang mga daliri ay marahang humahaplos sa magaspang na tela ng damit nito. Idinikit niya ang kanyang pisngi sa basang-basa ng balikat ni Kael. Tapos na, Kael. Umiiyak na bulong ni Amihan. Tapos na ang lahat. Tayo na. Uuwi na tayo. Nang lumabas sila sa malaking pintuan ng korte, isang nakakasilaw na liwanag ang sumalubong sa kanila. Ang sinag ng araw. Sa loob ng 12 taon, nakalimutan na ni Kael ang pakiramdam ng direktang sikat ng araw sa kanyang balat. Agad niyang itinaas ang kanyang kamay upang takpan ang kanyang mga mata. Nasasanay pa lamang sa liwanag ng kalayaan. Nang makita ito ni Amihan,
Isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Dahan-dahan siyang humakbang sa harapan ni Kael. Ginamit niya ang kanyang sariling maliit na kamay upang takpan ang mga mata ng lalaki mula sa sikat ng araw, tulad ng ginagawa ng isang ina sa kanyang anak. "Hayaan mong masanay ka ulit," malambing niyang sabi. Dahan-dahang ibinaba ni Kael ang kanyang kamay. Tinitigan niya si Amihan, ang babaeng nagsilbing anino niya sa gitna ng nakakasilaw na liwanag. Wala na ang mga rehas, wala na ang mga pader, wala na ang kasinungalingan. Sa gitna ng daan, habang nagpapatuloy ang ingay ng mundo sa kanilang paligid, marahang kinuha ni Kael ang kamay ni Amihan. Ipinagsalikop niya ang kanilang mga daliri. Ang kanyang magaspang at puno ng kalyong mga kamay ay akmang-akma sa malambot at makinis na palad ng dalaga. Magkahawak kamay silang nagsimulang maglakad palayo sa korte, patungo sa isang bagong simula. Ang bawat hakbang nila sa sementadong daan ay ang unang pahina ng isang panibagong kabanata, isang kabanatang isusulat nila ng magkasama sa ilalim ng malawak at malayang kalangitan. Isang taon ang lumipas, ang nagbabagang balita tungkol sa pagbagsak ng imperyo ng mga Benturo ay unti-unting napalitan ng mga bagong iskandalo. Ngunit ang marka na iniwan nito sa lipunan ay hindi na kailanman mabubura. Sa loob ng maximum security compound ng Bilibid, si Don Severino Venturo ay hindi na isang hari. Siya ay isa na lamang matandang bilanggo na kinamumuhian at iniiwasan ng mga kapwa niya preso. Mga taong minsang naging biktima ng kanyang kasakiman. Ang kanyang pera at kapangyarihan ay walang silbi sa loob ng 4 na sulok ng seldang yon. Ang kanyang sentensya ay hindi lamang habambuhay na pagkabilanggo, kundi ang habambuhay na pag-iisa. Si Tita Flora naman ay sinuklian ng tadhana sa paraang pinakakinatatakutan niya, ang mawalan ng lahat ng karangyaan. Matapos makulong dahil sa kanyang pagsisinungaling, lumabas siyang wala ng pamilya, wala ng pera, at wala ng mauuwian. Huli siyang nakita na namamalimos sa mga lansangan ng Quiapo, isang multo ng kanyang dating kasakiman. Para kay Amihan, ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang paglimot o muling pagtanggap. Pinili niyang magpatawad sa pamamagitan ng pagbitaw sa lahat ng galit at sakit na idinulot nila. Isinasara ang kabanatang iyon ng kanyang buhay nang tuluyan upang hindi na muling makapanakit pa. Nahanap ni Kael ang kanyang kapayapaan, hindi sa paghihiganti, kundi sa pagbibigay ng pangalawang pagkakataon. Ang malaking danyos na ibinayad sa kanya ng gobyerno ay hindi niya ginastos para sa sarili. Ginamit niya ito upang magtayo ng isang maliit ngunit matatag na talyer ng welding. Ang kanyang mga empleyado ay mga tulad niya, mga dating bilanggo na nagnanais magbagong buhay ngunit laging isinasara ng lipunan. Ang kanyang katawan ay may dala pa ring mga peklat ng nakaraan at ang kanyang bato ay nangangailangan pa rin ng regular na gamutan. Ngunit sa unang pagkakataon, ang kanyang mga ngiti ay umaabot na sa kanyang mga mata. Si Amihan naman ay tinalikuran ng alok na bumalik sa mga naglalakihang law firm. Sa halip, binuksan niya ang isang maliit na opisina sa ibaba ng kanilang inuupahang apartment. Isang simpleng legal aid center na nagbibigay ng libreng tulong sa mga manggagawang inaapi at mga taong biktima ng maling paratang. Dito, sa piling ng mga taong nangangailangan ng tunay na hustisya, nahanap niya ang kapayapaan ng kanyang kaluluwa. Isang maulang hapon, habang abala si Amihan sa pag-aayos ng mga dokumento, isang pamilyar na amoy ang pumasok sa kanyang bintana. Ang amoy ng pinipritong tuyo. Ngumiti siya. Isinara niya ang kanyang mga libro at lumabas patungo sa kanilang maliit na kusina. Naroon si Kael, nakatayo sa harap ng kalan, nakasuot ng isang simpleng sando at shorts. Ang kanyang mga braso ay malalaki at matipuno na muli. Puno ng mga bagong peklat mula sa trabaho. Ngunit ang mga matang lumingon sa kanya ay puno na ng kapayapaan. Ang ritmikong pagpatak ng ulan
sa kanilang yero ay ang tanging musika sa kanilang paligid. Dahan-dahang lumapit si Amihan. Walang salitang binitawan. Niyakap niya si Kael mula sa likuran. Ipinatong niya ang kanyang ulo sa malapad na likod ng lalaki. Ipinikit ang kanyang mga mata at nilanghap ang amoy ng kanilang simpleng tahanan. Naramdaman niya ang pagtigil ni Kael sa pagluluto at ang marahang pagpatong ng kamay nito sa ibabaw ng kanyang mga braso. Nang maihain ng hapunan, isang mangkok ng mainit na kanin at ilang piraso ng malutong na tuyo. Umupo silang magkaharap. Bago pa man makakuha si Amihan, kinuha ni Kael ang pinakamalaking piraso ng tuyo. Gamit ang kanyang magaspang ngunit maingat na mga daliri, hinimay niya ito ng mabuti. Inalis niya ang bawat maliliit na tinik hanggang sa purong laman na lamang ang matira. Pagkatapos, dahan-dahan niya itong inilagay sa ibabaw ng kanin ni Amihan. Isang simpleng gawain. Isang gawaing paulit-ulit niyang ginawa para sa maliit na batang si Amihan, 13 taon na ang nakalilipas. Nagtama ang kanilang mga mata. Walang salitang kailangan. Sa kilos na yon, naunawaan ni Amihan ang lahat. Ang pag-ibig na nagligtas sa kanya ay hindi kailanman nagbago. Ang tunay na pag-ibig ay hindi isang utang na loob na kailangang bayaran, kundi isang tahimik na pag-aalay na walang hinihintay na kapalit. At ang pamilya ay hindi laging natatagpuan sa dugo, kundi sa mga taong handang pumasok sa pinakamadilim na kabanata ng buhay mo at matiyagang hihintayin ka sa labas. Dala-dala ang liwanag na magiging gabay mo pauwi.